Mass intentions. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings received, offered by Hail O Day Income 3500, Amay and Vinalito, Policar Pam Kapun, Jador Trias Jr., Arlene Vico and family, Easter and Mrs. Jessie Nicolas and family, Daniel Rose Polo and family, Maria Belen family, Freda Pedile family, Mr. and Mrs. Dexter Musso and family, Annabelle Salvador, Tafoy, Cherry Lane family, Sisoy Musiman and Sonia Pastor, Joe Chandler family, Armando Milone family, Joey Lewis and family, Peggy Channing and family, Joe Finn and Trixie Milone and family. Thanksgiving Mass in honor of Senior San Domingo, Divine Mercy, Holy Spirit, Holy Trinity, Our Lady of the Anointed, the Mother of Bachelor, San Vicente Ferrer, and all saints, offered by Annabelle Camilla and family, Joseph Cardenas and family, Lorena Sunato and family, Soleil Banquillo, Flora Bell Eolas and family, Benny and Ibrahim Lord, Diana Lee Sulanillo and family. Thanksgiving Mass in honor of Saint San Domingo, St. Joe's Life, for the birthday of MC Premier and wife, Dirk Andre, Lady of Faith, Adeline Macanino. Thanksgiving Mass for the wedding anniversary of Avelino and Marina Pagor. Prayer for the enlightenment and guidance for families affiliated by family. Special attentions for John Mark Gonzalez, Trina, Lizzie, Zamora. Special attention offered by the Lord Martinez family. Thanksgiving Mass in honor of Senior San Domingo, Mama Mary, offered by P.J. Sargent and family. Mass for the souls of Micah J. and soul of Manuel. And Thanksgiving Mass offered by Mitchell Sargent and family. Prayer for the eternal repose of Isidra, Jusco Senior, also Silver Lori, Rizalina, Joseph, Trifona, Rachel, Harley, Elisa, Mary, Michelle, Sidonia, Lorenzo, Lerosa, Norma, Susano, Alistrado, Ezequiel, Gregorio, Pablo, Filomena, Sebastiana, Miguel, Pedrito, Prudencia, Leonardo, Eugenio, Mariano, Canito, Franklin, Dario, Severino Jr., Francis Lang, Francisca, Alfonso, Eufemia, Alberto, Silvio, Arnelio, Melita, Delvato, Juliana, Severino Silvio, Silvina, Professional Junior, Julia, Anastasia, Cristina, Agapita, Antonio, Rebecca, also Silvio, Timoteo, Viviano, Claudia, Amigo, Vinicio, Renario, Claudio, Victoria, Francisca, Damaso, Dominica, Benito, also Silvio, Luciano, Teresita, Relosa, Joseph, Bernardita, Priscilla, Lorena, Ernesto, also Valencia, Yolanda, Toledo, Italiano, Carcosa, Juan, Violita, Len, Milagrosa, Federico, also Silvio, Myron, Elisa, Divina, Severino, Silvina, Maria, Tomas, Flor, Apolonia, Luis, Luciano, Silvio, Chato, Pioneria, Aquino, Guadalupe, Hermana, Nieta, Janet, Heranda, Laviana, Gregorio, Gregoria, Gloria, Librano Silvio, Jose Gente, Hermana, David Silvio, also
ug ang pag-ius sa Espiritu Santo, manahan kaninyo. Manaw sa kayo. Mga igsoon at mga kapita sa pagsahulog, tingin sa Diyos ng isa, mag-focus kita o mag-ilusod sa ating mga sala. Nag-umpisa ko sa Diyos ang naglaho sa tanan, O kaninyong mga igsoon, na naglapas sa kaguyang sa mga sa tulong sa buwan, o sa lahat buhat sa kinakalaman. Kaya sala, akong sala, akong gabong sala. Usa na ngayon ang Santa Maria na nangyayulay, sa mga iyong mga santos, o kaninyong mga igsoon, alalaw ang inako sa ginoong aking Diyos. Kami sa Diyos na mapagalaw sa dalan o kasayun sa ating mga sala, dahil kapitan niya nandun sa kinabuhingan. Amen.
Magtuloy ang among mga buhat, ang makapahimuot kanimo, o himuot nga magdagan ang mga maayong buhat diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Kini akong ipagayo, pinaayon sa Panginoong Kristo, imo na nga buli o hari o barkanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahatulan. Amen. Usupan kaniya, nagtiyong si Matatias, si Simaya, si Ananias, si Urias, si Hermias, o si Maasias, diha sa iyang tuog. Kung lapit sa iyang wala, diha si Pidalias, si Misael, si Melquias, si Hasub, si Haspadana, si Zacarias, o si Bisulam. Giabihan ni Esdras ang pasahod sa palaon at tumangan sa tanang tao. O sa pag-abli ni Ili, nanito ang tanan. Kung gidahi ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanan Diyos, o ang katawhan ni Iba. Amen, amen. Pinataas ang ilang mga kamot, o dinugo nila ang ilang ulo, o isipan nila ang Ginoo, uban sa dakong pagtahod. Ihatag sila binaba ang uban sa balaod sa Diyos, o ipasabot kini, aron ang mga tao makasabot kini. Nanghilang ang katawan sa pagkapatid nila sa balaod. Musa si Nehemias nga mao'y gobernador, o si Esdras ang pari o batid sa balaod, o ang mga Levita nga nagtudlo sa mga tao ni Imon. Balaan kinadlaw alang sa Ginoo nga atong Diyos. Ayaw kamo kasubo ni maghilan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang malawot sa Ginoo, hindi, nag-aalima sa kalang. Ang kasubuan sa Ginoo, kasalinan, nagahatag o ginaalman sa tao kayanan. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang mga kasubuan sa Ginoo, matao, nagahatag o galipay sa kasing-kasing. Ang subo sa Ginoo matinaw, nagahatag o kahayan sa mata. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalutan hangtod sa kaangturan. Ang mga kasubuan sa Ginoo matuod, silang tanan matao. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang mga pulong sa atong baba o ang unang-una sa atong kasing-kasing, makapahimuot unta kanimo o Ginoo, akong bato o akong manluluwas. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Kinutlogikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usa ra ka lawas, bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan mga Hudyo o mga dili Hudyo, mga ulit
wala kini maghimo sa tigil, nga dili bahin sa lawas. Ug kon moingon ang dalungan, kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas, wala kini maghimo sa dalungan, nga dili bahin sa lawas. Kung ang tibuok lawas matara, unsaon man pagkalubog niini, ug kung dalungan ra, unsaon man niini pagsimot. Ang Diyos nagpahimutan sa nagkalain-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pag-uod. Wala kay lawas, kung usa lamang kini kabahin. Apan sumala sa nasayran nato, may daghang bahin ang usa ka lawas. Busa dili makaingon ang mata ngadto sa kamot. Wala ako magkinahanglan kanimo, hinunua. Dili kita makapadayon sa atong mga buluhaton, kung wala ang bahin nga atong giisip nga huyang. Ug kadtong mga bahin nga atong gihuna-huna, nga dili kaayo hinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ang mga bahin nga dili kaayo hindot tan-awon, nakaangkon sa talagsaong pagtagad, nga wala kinahanglanan sa mas matahong nga mga bahin sa atong lawas. Ang Diyos mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas, aron paghatag dugang dungog di atong mga bahin nga nakulangan niini. Busa walay magkabahin-bahin sa lawas, kundili ang tanang bahin niini may samang pagtagad sa usab-usab. Kung ang usab ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung dayon ang usab ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanan lawas ni Kristo, ang usab-usab bahin niini. Diha sa simbahan, gipahimutan sa Dios ang tanan sa husto nga lahi. Una ang mga apostoles, ikaduha ang propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, ug unya kadtong naghimong mga milagro. Ug gisundan kini atong gihatagag gahom sa pag-ayo ug pagtabang sa uban, o pagmando kanila, o pagsugid laing mga pinulungan. Dili sila tanan mga apostoles, o mga propeta, o mga magtutudlo. Dili ang tanan ay gahong paghimog mga milagro, o pag-ayo sa mga balatian, o pagsugid laing mga pinulungan, o pagsaysay sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Ang ulo sa Ginoo, sa dalan sa Diyos. Minahal kong Teofilo, daghan ang nangako pagsulat o tago bahin sa mga titao sa atong kakaliman. Gisulat nila ang gitabo kanato niadtong nakakita kayo niini mga butang sukat sa sinundan o nagsangyaw sa mensahe. Usa, alam dengan Teofilo, kemudian nakatuon man o papayo ni
ni anong masayang ka sa tibo nga kamatuguran sa mga utang nga itulog kanimo. Unya ipauli sa Jesus sa Galilea, ug giyan niya ang sa Espiritu Santo. Mikailan sa tibo kayutaan ang balita mahitulog kaniya. Nagtulog siya sa ilang mga sinagoga ug gidali siya sa tanan. Unya niya sa Jesus sa Nazaret, diin siya nagtao. Ug ingon sa naandan niya siya sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay. Mipindot siya ang pagbasa sa kasulatan. Kung itulungan siya sa basahon na sinulat ni Propeta Isaías. Ibukan niya ang nilungkot na basahon ug mao niya ibasa ang David diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Gilihugan ako niya ang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Ipadala ako niya ang pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga bilihan o pagpahihuli sa pananaw sa mga duda, pagpagawas sa mga dinaw-daw o pagpahibalo sa tubig na ang Ginoo muluwas sa iyang katawan. Unya gilugod ni Jesus ang basahon o giulig nato sa pilihan o bilingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga dito sa sinagoga. Unya mingon siya kanila. Kining mahina sa kasulatan na tuman karon adlaw. Ingon sa inyong natuod nga gibasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaya ikaw, O Kristo. Mayugutan ka na ng tanan. Mayugutan sa tanan. Usa ka beses I was invited for the house blessing. House blessing. So, ngayong adlaw, ngayong dito, pagkuman, sugod sa blessing, indot na balay, two-story na balay, bago kayo, para engineer ng idea. And ako na-observe sa sulod sa balay, fully furnished ang balay, fully furnished. Everything, tanan na furniture, so giandam kayo, upside the tanan. Sa sala, may widescreen, widescreen flat screen, na smart TV, pwedeng kuha. Pag abot dito sa kusina, kompleto, ay electric na stove, electric. Then, naako yung mga hindi mo putatin po yun sa kusina. So, may kinahanglan diya sa sulod sa kusina, gas stove, oven, pressure cooker, and all these things. Then, sa luyo, siya washing machine. Washing machine na sa Pilipay. And dito sa luyo ko sa balay, may generator, kung nakabanda, ulit ka mga solar line, solar panel, engineer tayo niya, tapos si generator, sa mga solar panel, o sa pagtuyo na sa balay, may mga CCTV camera. So, normal mga CCTV cameras sa mga balay.
Then in the garage, grabe, ang iyang grabe, yung garage, maka-accommodate ko more or less 2 o 3 kasakyan. Ako kayo grabe, iyan lang na yun. So, on the fully furnished of the light, up and down ay CR. CR sa baba, CR sa ilang. Sana all na inatutunan. Sana all. Natutay ganyan na. Sana all. Fully furnished. Everything is there. Almost everything. Yan na dahil kulang. Something is lacking. So, namuntahan ng ganyan. Where is your altar? Saan altar sa balay? Yan na itong engineer. Anak mo yung Biblia. So, ay, Father, sorry. Wala yung Biblia. We don't have a Bible. Mumpalit mo ko, Father Roland. Mumpalit mo ko Bible. Wow! Nakanak kayo white screen, TV, flat screen, smart TV. Nakanak kayo mga gamit sa kusina, pressure cooker, gas stove, everything, oven. No? You have already your microwave, you have your washing machine, generator, solar light, and CCTV, cameras, sakyanan sa grahe. Wala yung Biblia sa balay. Akong pagkakala kanina. Do you have a Bible in your house? Asa na ng Biblia sa inyong balay? Where is it now? Kasi pag-uwi, tago kayo, hulog-labog. Why I started this sa Biblia? Because today, I will focus my homily about the Bible, ang Biblia, pulong sa Diyos. Because we are celebrating this Sunday, we are celebrating the National Bible Sunday sa unang simbahan. So, kung ano kapag sa ulog sa Santo Niño, isulod nila National Bible Sunday. So, when was the last time na nakakita mong Biblia? Nakakita mong Biblia. When was the last time na nakagulit mong Biblia? When was the last time na nibasa mong Biblia? When was the last time na naka-own mong Biblia? So, sa mga pagkakanan, when was the last time you saw the Bible? Nakakita. When was the last time nagkabasa ng Biblia? When was the last time nga nakakay Biblia? When was the last time na you owned the Bible? When was it? Kasi nakalimutan na. So, National Bible Sunday, today, this Sunday. I remember one of the bata pa po. I was studying catechism. Kumusta sa mga song or hymn na ako nagkatunan, nandun doon. So, easy to remember na nakakanta sa mundo. Ito doon ang isang catechista. And I still remember it today. Pamela. I will sing it to you. Read the Bible and pray every day. Pray every day and you grow. Read the Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day and you grow. Read the Bible every day. Read the Bible and pray every day and you will grow. Sa Biblia, those are one of the things that I have learned until now. One of the greatest, best gift I received from my dad. Mga kining, dahil magkakawa ko gagawin na idalo sa kumahan. Pero gusto yun na nakainin ko na nakatransform in my life. And that's the Bible. I received a Bible from my dad. You know, give and transform
your life. A gift that transforms your life. I have a younger brother, and my dad, and I came from a military family. My dad was a general. And my dad gave my younger brother 45 handgun, 45, original, 1910. Okay, gun lovers today. 1910 yung model. Yeah, it was announced na may advisory na magkano. There was an advisory. In fairness to Gila. So that's about the gift that can transform us. So my father gave my younger brother a handgun, a 45, 1910. And first models of old 45 is 1905. And my brother became a military. Joined the army, became a special forces, SF, and now he is a colonel. Ako was given a Bible. I was given by my dad a Bible. Grade 7, first year high school. When I entered the seminary, he gave me the Bible. And now I became a priest, a missionary, so that's it. The Bible can transform our life. So once again, in this day we are being reminded give importance to the Word of God. It is something that we should treasure as Christians. When I was in Spain, I visited one of our monasteries, and Rabbi Fathers. That monastery is the 300 years old monastery. And it is the birthplace of the Spanish language. That monastery is the birthplace of the Spanish language, or Castilla. And there we have a very big chapel. And you know, in the middle of the chapel is the Bible. The book of the Biblia. Sa muna po pumikat ng Biblia, but by mass production. So they wrote the Bible in sheepskin. They wrote the verses of the Bible in a sheepskin, and the monks were praying through the Bible. Well, they don't have personal Bible then during that time. So that book and pages, usapatan, pages sa page, and look, the Bible to say, okay, turn the page. But then when they turn the page, usapin katao kung sa page. But from that side, and this side, and that side, among praying together, makakita sa mga letters and the words there in the Bible. That's an important the Bible for them. They pray together in just one Bible in the middle of the chapel. So, my dear brothers and sisters, National Bible Sunday today, how important is the Bible for you? So we are challenged what are the steps we should do today kung sa mga lakang na aming nabubuhato. First, balik Biblia. Balik Biblia. So kasi nawala na kalimusin ang Biblia. Balik, go back to the Word of God. Go back to the Bible. Balik Biblia. Return to the Bible. Second, basa Biblia. Read the Bible. Kita na try to look in your lifestyle. Kapilan ka bubunin sa iyong cellphone. Kapilan ka, how many times you read something in your cellphone? Have you ever read the Bible also? The pages of the Bible. Kapilan ka mo scroll sa iyong cellphone. In one day lang. But try to think and reflect. How many times can you basa Biblia ikaw? So, basa Biblia. Ikatulong, buhi Biblia. Buhi means kinabuhi, buhay, life. Let your life be based on
on the Word of God. No? Man does not live by bread alone, but every words that come from the mouth of God. Buhi Biblia. Ang kinabuhi must be based on the Word of God, must be inspired, motivated, moved, transformed by the Word of God in the Bible. Buhi akong kinabuhi Biblia. And lastly, believe Biblia. Pasok sa believe ka na makaimon mo ito. Believe ba kayo? Believe kayo sa tulong sa Diyos. Makabago kayo ka na. Makatabang kayo ka na. Believe Biblia. So nakalimot na ang Biblia ay should be our real treasures in life also. So ito, sa ganito, balik Biblia, basa Biblia, buhi ang Biblia, o believe sa Biblia. And in the end, makakanta kita, read the Bible and pray every day, and you grow. So once again, next song, hanap kay Biblia, o wala. Asan ang Biblia sa iyong panamalaman? When was the last time you hold the Bible? When was the last time you opened the Bible? When was the last time you read the Bible? When was the last time that you own a Bible? And when was the last time you give as a gift a Bible to others? National Bible Sunday. The Word of God is the true treasures in our Christian life. Nagluto kami sa usap ng Diyos, ang amahan magkakagawang sa tanan, magbubuhat sa langit sa yuta, o sa tanan nga makita, hindi makita. Nagato kami sa usap ng Ginoo, si Jesucristo ang butong anak sa Diyos, ianak samahan sa walapay katuligan, Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Diyos ikan sa Diyos nga matuod. Ianak dili binuhat, sa kinaiya samahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao, ulanang sa atong kaluwasan. Ikanaw siya kalasanahan. Kalalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga lang lawas. Ika ni Maria nga ulay, o nahimong tao. Tungod ka na itong inisan siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na matayong Ginoo. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit, kung nagalipod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan o sa anak. Gisimba siya o gihimaya. O gisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa. Santos Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag. Alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanaw sa mga pinatay. O sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Si Jesus ang kaayan ni Ani sa kalibutan, ang pagwagyan sa kalimtin sa sala o kumatayon. Dahil nagkaroon nato sa banal ang atong mga panginahanlan, puno sa paghapon, mayroon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan, makarunayong huluman sa misyon, magisangon kaniya sa Ginoo. Mag-ampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga sila magisanong sa tawag sa pagpapali o pagkareliyoso, magpabiling matinunanon sa ilang mga panaan, ngadto sa Ginoo. Mag-ampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga sila nanita sa kapasayuan
pinaagi sa sakramento sa pagkikiuli. Mag-ampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton, makadawat sa makaaling nga gamong, upasayon ni Kristo, pinaagi sa sakramento sa pagkilo. Mag-ampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga imo ang isipon nga tapos, ug makusnanon alang kanamo, nga ang halangon Teofilo kamumon, mabayon nga ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga matuong ni Halina, makasulod sa langit ng pulayanan. Mag-ampo kita. Ginoo, kaluy kami. Mahigog pang mahal, tabagi kami na amo kang higugmaon labaw sa daan sa among pagsunod sa imong anak sa Jesucristo, malamong kami nga mudana ni anang imong ginharian. Kiniamang pamayo, pinamili ni Kristo, among Ginoo. Amen. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, dawatan nga maluyo ang among nakalat na sa pagsantos ka namo, imo untang itugod nga maluwas ka namo. Kiniamang pamayo, pinamili ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahangin, Manaw sa galimo. ibayaw ang inyong mga kasnikas. Amo nang gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Diyos.
angay ug matarong. Santo sa mga Diyos na tunay o makakagaw sa tanan. Angay matarong kayo na magpasalamang kami kanimong kanunay o sa tanan kami. Kaya nabuhi kami bilang kanimo o nahimo kaming tao dili sa kalibutan. Dili lang kay gihatagan mo kami sa imong pamamanon na pagtagal at adlaw, kung dili sa gipasalingan mo kami sa himaya na walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibantaw kang Isus, mao'y imong gasa kanan, kung mao'y unang bunga sa aning nga maahod, o among pasaling sa Pasko diha sa langit. Kung busawan sa mga anghel mga santo sa langit, nagasamyo kami sa iyong himaya, duyog sa iyong puno, kapang amin. Sa samang hagi ko sa kaniya ko, minggulo siya sa kanis, may pasalamat kaniyong pag-usap, may hatagin, nato siya magpinunan, o may imon. Dawat ang kinin, o mag-inong kabuntanan, gikan iin, kahit hindi mo kali sa mundo, sa pagkutunay na kasabutan, ang dugo ngayon alam kaninyo o alam sa dalang mga tao, alam mga sarap, mga pasayo. Wala din ang magandong kanang.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo. Ngayon panahon na, ang kinabangan si mong nabuhay,
Mahal kayo kanunay sa sala, humayo sa tanan kasama, samtang kapaabot kami nga naumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manubos. Ginoong Jesucristo nagingungkas sa iyong mga apostles, ang kalinaw, ibigin ko kanino, ang akong kalinaw, ihatag ko kanino. Ayat ng Ama ang among nasala, kundi ang pagsalig sa iyong simbahan, kung sino sa iyong kabutuan, at ang bigay sa iyong kalinaw o kayosa, ikaw na buhi o hari, hanggang sa kaaturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manakanin. Manal sa kanimo. Ipakita ka pag-inig sa unahin. Hindi mo problema sa Diyos na nagawatan sa mga sala sa talimutan mula ang ginamit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Mga ina, O Diyos na mapalalaman, idulog ka naman na sa pagdawat naman sa iyong grasya na makabuhi, maglibay kami kanunay sa iyong harap. Kaya magpagayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Pag-aampo sa mga malensyano nato sa inahan sa mga sinalingway, kinatinan. Kaluy kami, Senyora, o ginahana mo. Panalipdi ang among banay, ang among lungsod, ang among nasod ug ang tibuok kalibutan. Ipahilayo ka namo ang mga kadautan, katalagman ug mga kasamo. Iusaha ang mga kasing-kasing nga nagkakatibulaag, uban sa kalipay nga among pagabalion, isip imong mga anak. Pinahagi sa imong panabang, mahatagan unta ang tanang mga parokyano sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, sa kalag ug sa lawas. Katuga ang mga masasala, nga mubalik sa Dios. Tabang ang mga masakiton, nga sila magpapailubon sa ilang giantos. Damdagi o susuga ang among mga simanalista, nga magpapasa sila sa ilang kinabuhi, isip mga pari nga gikan sa Valencia. Iyay o tutuli kanunay ang among mga kaparian, mga madre, mga reliyoso, o mga misyonero, nga magpakanunayon sila sa ilang okasyon sa pag-alagad sa Diyos. Mahiusa unta ang ikanimo mo sa hindilihan sa langit, upang magtipa magdayeg sa langit ng Amahan, upang sa iyong anak na si Kristo, na nahiusa sa Espiritu Santo. Amen. Pangalan Himalo. Ang sponsor sa mula sunod na linggo, pao ang BC Barangay Tuma. BC Masa Schedule, January 28 at Dominic Martes, BC Barangay Balayang alas 6 sa gabi sa Barangay Generation. February 1 at Dominic Sabado, BC Barangay Sanbang alas 3 sa hapon, Divine Mercy Chapel. Ang atong parokya nagsugod na sa pag-implementar sa BC Recommendation Policy. Diin ang mga parokyano na upabunyag, upakasal, o upapinsan sa loob o akin na sa mga alagad sa BC o sa mga opisyales sa pilya sa BC Barangay. Iauhag ang tanang mga parokyano gikan sa 12 ka BC Barangays sa atong parokya sa pagsanong sa mga kalihungan sa BC sama sa pagdawat o pagpiyaampit sa inyong panimalay o pagpasakop sa inyong mga household sa lugar sa BC. Wala mo lang kita misa sa kapilya sa sementeryo upang inyong 27. O gihagyo ang mga kabataan sa pagari sa atong mga further blessing. Dagan kayo sa naman ng Dr. Laging pertama, menimbulkan kesadaran. Mengenai dari pemilu, turun sebab kami mengenal tentang Yesus, nama Yesus. Diberikannya amanah kebenaran kami hidup ini. Dalam bagian nama Inam, segala hidup kami baru. Dan Allah nama hidup mau kini menangkap kebenaran. Ubat tani sila sa imong buhay. Magtubo unta sila niya sa kaalam o sa patuligon o sa gusto. Diya sa imong presensya o katubahan sa tanan. Pinipilisyon ang pangalaman pinag sa imong ipupangala
si Jesucristo, ang aming Ginoo. Amen. Ang Ginoo na kainin. Nasa kainin. Huwag ang pag-alangin sa Diyos na magpagkabaho sa tanan. Amahan, o kaya ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalangdalian ni Kristo. Salamat sa Diyos.